Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, magpapakita ko sa inyo ng mga attack strategy sa Town Hall 18 na pwede nyong kopyahin at matutunan, practicein. Especially kung bagong Town Hall 18 pa lang kayo at naghahanap kayo ng bagong strat or bagong player pa lang kayo ng Clash of Clans. Malapit na kayo sa Town Hall 18. Baka makatulong sa inyo tong video na to. So yung mga attack strategy na ipapakita ko dito ay based lang sa aking experience. Again, napakaraming mga attack strategies na pwede nyong matutunan sa Town Hall 18. As in, sobrang dami talaga. So, ang mga ipapakita ko lang sa inyo, yung madalas na ginagamit ng mga players. Okay, mag-start tayo dito sa tinatawag na Hydra Clone or Mass Dragons with Mass Clone Spells. Dito sa strat na to, pwede nyong palitan yung pwede nyong hindi gawin na 8-17 dragons to. Pwede nyong gawin na maglagay kayo ng 4 na Dragon Riders. Pwede kayong magbawas pa ng Dragon. Pwede kayong magdagdag ng E-Drag, Balloon. So, kayong bahala mag-customize nito. Pwede ring Mass Dragons lahat. Ayan. Tapos yung clone spells, pwede rin gawin 3 piraso lang or pwede nyong gawing 4 katulad nito. And then yung laman ng CC, much better kung Super Yeti lang talaga. Kasi pag naglagay kayo ng ibang troops dyan kasama ng Super Yeti, possible maklone nyo yun. Hindi yung Super Yeti mismo or yung Electromites. So pagdating naman sa equipments ng heroes dito, ang gamit ko dito ay si Minion Prince. Pwede nyo gamitin si BK kung gusto nyo. Kung BK ang gamit nyo, gamitin nyo yung Phoenix and then gamitin nyo yung Earthquake Boot, Spiky Ball. Walang problema dyan. Or Snake Bracelet and Spiky Ball. Kayong bahala. Pero mas preferred ko gamitin si MP since air troops yung gamit natin dito. So si MP ay naka-Phoenix, Dark Crown and Dark Orb. Pwede nyo gamitin yung Meteor Staff or kung ano meron kayo. Kung Dark Orb and Henchman Puppet, walang problema. Sa Queen, eto importante yung Giant Arrow guys. Ngayon, yung kapartner niyang equipment, pwede nyo gawing Healer Puppet or Action Figure. Kayong bahala, pero pinaka-importante dyan na hindi dapat mawala ay yung Giant Arrow. And then sa Warden, syempre, ang gamit natin dito ay Eternal Tomb and Healing Tomb. Ngayon, pwede nyo rin palitan niya, walang problema. Pwede nyo gawing Healing Tomb and Rage Gem or pwede nyo gawing Eternal Tomb and Rage Gem. Bahala kayo kung anong trip nyo. Lahat yan gagana, kayo na bahala mag-adjust. So pagdating dito sa Royal Champion, gamit ko dito ay Rocket Spear and Seeking Shield. Again, kayo bahala mag-customize. Pwede nyo gawing Electro Boots and Rocket Spear. Pwede nyo gawing Frost Flake and Rocket Spear. Pwede nyo gawing Hog Rider Puppet and Electro Boots. So kung anong meron kayong equipments, walang problema doon. Yun yung isalpak nyo kay RC. So ako dito, mas preferred ko gamitin yung Seeking Shield and Air Mine, and Rocket Spear kasi pang snipe ko to sa back-end defenses. So yan, papakita ko sa inyo kung paano to siya gumagana. So mag-start tayo dito. Ito, isang example ng base na talagang maganda gamitan ng Hydra Clone. Bakit? Kasi yung Town Hall part, napapalibutan siya ng mga core defenses. So, malaki yung magiging value natin kung halimbawang dyan tayo magko-clone spell ng Super Yetis natin. So, pakita ko sa inyo. So, ang mechanics lang naman nito, yung Queen, gagamitin yung idadrop nyo sa corner, pang funnel. Magkiklear muna kayo ng mga buildings or much better tamaan nyo yung air defense or air sweeper as much as possible. Halimbawa, eto, dito ko drop yung Queen. Giant Arrow, ayan, nakuha ko yung dalawang air defense dito. And then, sa kabilang corner, pwede kayo mag-drop ng, halimbawa, 2 dragons lang muna. Clear nyo muna yung buildings na yan. And then, saka nyo lapag yung mass dragons dito. So, napakadali lang nito. Drop nyo yung Warden and MP. And then, hintay lang kayong konti. Tapos, Battle Blimp. Iba-Battle Blimp nyo lang yung yung Town Hall. Ayan, gamitin nyo Eternal Tomb. And then, iko-clone spell nyo lang yung yung Super Yeti na laman nito. Much better kung yung clone spell nyo ay magkakahiwalay. Huwag masyadong dikit-dikit. So, ayan. Range natin yung Super Yetis and Electromites. And mapapansin nyo yung makukuha value dito. Sobrang laki. Lahat ng mga defenses dito around the Town Hall, makukuha nyo yan gamit yung clone spells. Dahil na-clone natin yung Super Yeti and Electromites. And then, again, etong Royal Champion natin ay pang snipe sa may back end. So, ayan. Rocket Spear, Seeking Shield. Di na yung magiging pantapos nito. Ayan, meron pa tayong Dark Orb na hindi na nagamit. So, etong strategy na to, so alam ko sobrang daming gumagamit sa inyo nito, especially sa low Town Hall. Pwede nyo pa rin gamitin to sa Town Hall 18, especially sa mga normal mode. Kung Classic War, Clan War League, pwede nyo gamitin to. Lalo na pag yung mga base ay katulad nung ganito na malaki talaga yung magiging value ng kinloan na Super Yeti or Electromites. So, ayan. Proceed tayo sa ating next attack strategy. Again, kayo bahala mag-customize nito kung gusto niyo maglagay ng Dragon Riders, walang problema. Kung Electro Dragon, walang problema. And sa spells, kung gusto niyo maglagay ng Poison Spell and Free Spell or Totem Spell, walang problema. Okay, proceed tayo. Okay, next attack strategy.
Mass Electro Dragons with Mass Totem Spell. So, ayan. I-drag lang sa kalam. Kung gusto nyo gumamit nito, walang problema. Ito, isa pang option nyo. Marami tayong dalang totem spells dito and meron tayong dalawang rage spell. Again, sa equipments and heroes and troops composition, kayo ang bahala mag-adjust. Kung gusto nyo bawasan yung Electro Dragon or gusto nyo Electro Dragons lahat, walang problema. Kung Royal Champion yung gusto nyo gamitin sa hero, walang problema. Ako, ang gagamitin ko dito ay si King. So, ang purpose nito, yung King and Queen magkasama sa isang corner para magbuo ng funnel. Si King ay naka-Spirit Fox, Snake Bracelet, and Spiky Ball. And then si MP dito and Warden, malamang kasama ng ating mga Electro Dragons. So, sa Siege Machine or CC Troops, Super Minions yung dala ko dito. So, dalawa yung options nyo dito. Pwede kayong gumamit ng Siege Barracks, pwede kayong gumamit ng Flame Flinger. So, kung halimbawa, mag-i-start pa lang kayong practice itong strat na to, much better kung gamitin nyo na lang muna ay Siege Barracks. Kasi itong Flame Flinger ay yung Flame Flinger, medyo kailangan nyo ng talagang matinding diskarte dito para umubra. Especially kung yung base na atakihin nyo ay walang free area or free spot yung Flame Flinger para makakuha ng magandang value. Kasi mag-i-invest pa kayo doon ng totem spell para ma-form yung pathing. So, pwede nyo gamitin dito, Siege Barracks na lang muna. Gamitin nyo na lang yung isang E-Drag pang funnel sa kabila. And then yun nga, King Queen or pwede nyo gawin na nasa opposite side yung Siege Barracks, tapos sa opposite side naman yung King and Queen. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So, etong base na to, isang perfect example din na masarap atakihin gamit yung Electro Dragons. Bakit? Kasi magkakatabi yung mga defenses niya. Ito, kung mapapansin nyo, magkakatabi talaga lahat ng mga defenses dito. So, pag tinamaan siya ng Chain Lightning ng ating Electro Dragons, matik. Sobrang laki ng damage nun. Tapos, naka-rage spell pa. So, again, ang gagawin nyo dito, para sa mga starter, pwede nyo i-drop yung King and Queen. Gamitin yung Giant Arrow. Ayan, pang-activate ng Invispell Tower. Or kung may tatamaan kayong Air Defense or Air Sweeper, much better. And then sa opposite side, gamitin nyo yung Siege Barracks. Pwede nyo rin isama yung Siege Barracks dito sa King and Queen if ever kailangan. And then sa kabila, ang ilapag nyo lang ay isang Electro Dragon. Walang problema doon. So yan, drop tayo ng isang Electro Dragon dito. So pag na-form na yung funnel natin, dito sa kanan at kaliwa, pwede na tayo mag-drop ng Electro Dragons dito sa gitna. So, hintayin natin. Pwede na yan. Ayan, drop na natin dito yung mga E-Drags, Warden, MP, Balloons. Pwede tayo mag-drop ng mga totem spells muna dito sa umpisa, pang distract sa mga defenses. Okay. And then, ayan, pwede na tayong gumamit ng rage spell. Dalawa. Pag sabihin nyo, pwede nyo gamitin isa lang muna, tapos yung isa sa dulo, kayong bahala, walang problema. Tapos, alalayan nyo na lang ng mga totem spells dito, pang distract sa mga defenses. Gamitin nyo yung Dark Orb ng MP. Kung maganda yung value, yung area or yung tutok niya. And then, i-assist nyo lang to gamit yung totem spells hanggang sa maubos yung base, guys. So, ayan, ganito lang yung pinaka, mechanics. Sobrang dali lang gamitin. At the same time, mataas din yung chance na maka 3 star. So, ayan, dami pa nating spell support dito. Ang dami pa nating troops. Kayong bahalang practicein to or diskartehan nyo na lang kung paano siya uubra sa inyo. Again, maraming pwedeng options na gawin dito. Pwede kayong gumamit ng Flame Flinger pang funnel sa isang area kung may value maganda yung Flinger. And then King Queen sa opposite area. Ang pinakamahalaga dito sa Electro Dragons ay yung funneling. Kailangan makapag-clear kayo ng magandang pathing. Makapag-form kayo ng magandang pathing sa Electro Dragons nyo para hindi sila mag-split. Kasi once na mag-split yan, maghiwa-hiwalay, masihina yung pwersa ng attack strategy na to. So, ayun. Proceed tayo next attack. Okay, next attack strategy tayo dito. Kung meron tayong Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells, eto naman meron tayong Mass Dragons with Mass Totem Spells. So, ayan, maraming gumagamit nito ngayon, guys. Kasi nga, sobrang sarap gamitin ng Totem Spell pang distract ng mga defenses. So, pagdating sa heroes, ganun pa rin yung gamit ko dito. Wala akong binago katulad dun sa Electro Dragons natin kanina. And then, yung mechanics nito, halos ganun din, parehas lang. So, ipapakita ko na lang sa inyo. Halimbawa, ito yung base na atakihin nyo. So, kanina, sa Electro Dragons, gumamit tayo ng Siege Barracks. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo gagamit ng Flame Flinger. Okay? Halimbawa, dito ako magdadrop ng Flame Flinger sa kaliwa. Nakita ko tong value na to, maganda. Pero may threat, may mortar. So, pwede nyo gamitin yung totem spell dyan pang distract. Or kung meron kayong dalang rocket balloons, pwede nyo gamitin. Switch natin sa Flinger. Drop muna tayo dito ng totem spell and then saka tayo mag-drop ng Flame Flinger. So, ayan. Hintayin nating makuha ni Flinger tong mortar. Bantayan natin ng konti. Medyo mag-i-invest lang kayo ng ilang segundo dito, guys, pag ganito. Kailangan ko pa ata ng totem spell dito.
Mag-i-invest kayo ng ilang seconds dito kasi kailangan ma-clear muna ng flame flinger itong mga defenses dito para makapag-form ng magandang pating sa inyong dragons. So again, sa ganitong air troops attack, kailangan makapag-form kayo ng magandang pating ng dragons nyo or electro dragons nyo or dragon riders nyo. Iiwasan nyo dito yung mag-split sila. Pag nag-drop kayo, yung pa-split yung daan nila. As much as possible, dapat pa-compress. Sama-sama sila. Mas malakas sila pag ganun. Especially pag gagamit na kayo ng ability ni Warden, 'di ba? Yung Radius niya, yung Eternal Tomb niya para nasakop lahat. So yeah, mag-invest lang kayo dito at least 1 minute or less than 1 minute. And then sa opposite side, pwede niyo gamitin si King and then si Queen. Gamitin niyo yung Giant Arrow. Pwede niyo asintahin yung Air Defense, yung Air Sweeper or mag-trigger ng Invispell Tower, walang problema. So yeah, mapapansin niyo dito, nakapag-form na tayo ng funnel. Pwede kayo mag-drop ng 2 dragons dito or kung may baby dragon kayo para lang maklear yung mga buildings dito. And then dito na tayo magdadrop ng mga mass dragons natin papunta sa town hall. So ayan, drop na natin lahat ng dragons dito. Tama si Warden, si MP. Malamang sa inyo, alam nyo na to gamitin. So ayan, nag-drop ako ng 2 totem spell sa front as entrance natin, sa entry point. And then another totem spell, tig 2 sa magkabila. Basta yung totem spell, huwag nyo i-spam ng spam guys. Kailangan i-timing nyo rin pagka naubos na, namatay na yung totem spell nyo, saka kayo mag-drop ng panibago. Bantayan nyo rin yung mga heroes nyo pag binabanatan dito ng mga defending heroes. Suportahan nyo ng totem spell. So ayun, ganito lang siya gamitin. Gamitin natin yung Eternal Tomb, yung ability ni MP pag maganda yung tutok niya. Wait lang, ayan, pwede na dito. And then gamitin pa natin dito sa kaliwa. Napabayaan ko yung Queen. Mali ako ng totem spell doon, bumato yung scatter shot pero buhay pa rin siya. Okay, another totem spell dito siguro. So ayan, wag nyo spamin agad sa umpisa lahat. Para pagdating nyo sa back end or sa middle part, marami pa rin kayong spell support na pwedeng pang distract sa mga back end defenses. So ayan, tinutukan si MP, gamitin natin totem spell dyan para ma-distract yung single IT. And then ayun, 'di ba? Simple lang to, alam ko maraming gumagamit sa inyo nito. At marami nang may alam nito. So para itong video na to ay para sa mga bagong Town Hall 18, bagong players ng Clash of Clans na yun nga, naghahanap ng mga iba't ibang strategies na pwede nyong matutunan at magamit sa Town Hall 18. Kung alam mo na to, pwede mo na skip tong video na to. So ayan, proceed tayo sa next attack. So eto, kung meron tayong Mass Electro Dragons, Mass Dragons, meron din tayong Mass Dragon Riders. Pero may kasama siyang Inferno Dragons. Ang purpose ng Inferno Dragons dito, since yung Dragon Riders ay ang priority niyang atakihin ay mga defenses, so kailangan natin ng mga pang-clean ups dun sa mga buildings na hindi naman active. So yung mga Inferno Dragons, yun yung purpose nila dito. Especially sa Town Hall part. Kung halimbawa doon kayo sa may Town Hall part magdadrop ng Mass Dragon Riders, sa likod nun, magdrop kayo ng at least 2 or 3 Inferno Dragons para afterwards, makuha nila yung Town Hall. Especially passive yung Town Hall ngayon sa Town Hall 18. So pagdating naman sa heroes and spells, ganun pa rin. Sa heroes, ang gagawin ko dito, instead na Phoenix ang gagamitin ko kay MP, Angry Jelly. Bakit? Kasi nga, 'di ba, ang Dragon Riders ang priority nilang atakihin ay defenses. So pag yung MP natin ay hindi naka-Angry Jelly, ang aatakihin ng MP natin ay yung mga buildings sa maiiwan siya, sa madaling salita, hindi siya sasabay sa flow ng ating Dragon Rider. So much better Angry Jelly yung gamitin nyo dito. Para kasunod lang siya, katabi lang siya mismo ng mga Dragon Riders natin. At pwede natin gamitin yung Dark Orb ability niya in case kailangan. So pagdating kay Queen, Giant Arrow action figure pa rin. Kay Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Mas preferred ko tong Healing Tomb. Kasi mas maganda magkaroon ng sustain yung Dragon Riders natin. Again, pwede nyo gamitin yung Rage Gem, depende sa trip nyo. Walang problema doon. At pwede nyo rin gamitin Rage Gem and Healing Tomb. Okay lang yan, kayo na bahala mag-adjust. Pero ako dito, Eternal Tomb ang gusto ko. And then si King, ang gamit ko dito, again, naka Spirit Fox, Snake Bracelet, and Spiky Ball. Wala rin problema kung gusto nyo gamitin yung Royal Champion, okay lang yan. Hanapin nyo kung ano mag-work para sa inyo, kung saan kayo mas komportable. Ako, ang gagamitin ko dito ay si King. So, ayan, pagdating naman sa CC Troops, ganun pa rin, wala akong binago. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano natin to gagamitin. Ayan, sakto, eto. Pag ganitong klase ng base or kahit anong klase ng base, same mechanics lang guys, magpo-form lang kayo ng funnel, both sides, laging both sides. Kailangan mag-clear kayo ng kanan at kaliwa or taas at baba, and then sa gitna nun, doon kayo magdadrop ng Mass Dragon Riders. So, depende sa base layout. So, dito, hanap tayo ng Valley ng Flame Flinger, medyo, eto, dito, pwede tayo mag Flame Flinger dito guys.
Ayan, drop tayo ng Flame Flinger dito. Hintayin natin maklear to ng Flinger. Or wala rin problema kung gusto nyo gamitin Siege Barracks lang, pang counter funnel, okay lang yun. Again, do what works for you, diba? Gusto kayo komportable. Pero ako dito, hihintayin ko lang ng konti, maklear ng Flame Flinger tong buildings na to. So pag abot na siya ng Expo, pwede kayo mag-drop dito ng Totem Spell pang support kung gusto nyo lang. Pero pwede rin namang wag na, hayaan nyo na mategi yung Flinger nyo, walang problema dyan. And then sa opposite side, doon tayo magdadrop ng King and Queen. Pwedeng dito sa taas, eto pwede natin i-clear to ng King and Queen, pwede rin dito sa baba. So kung gagawin ko dito ako sa baba. Bakit? Kasi nandito yung Clan Castle eh. So para ma-pull out din yung CC troops kung meron man laman. So ayan, ganun ang gagawin natin. Tapos, at the same time, giant arrow natin yung gitna since naka-double Invi spell tower to para mag-activate yung Invi spell tower niya, di ba? Gagamitin natin yung giant arrow dyan para mag-activate. So, ayan, medyo nakapag-form na ng pating tong Flinger natin. Pwede tayo mag-drop dito ng Baby Dragon. Tapos, dito sa baba, pwede na natin i-drop si King, si Queen. Gamitin natin giant arrow para mag-activate yung Invi spell tower. So, wala naman laman yung CC niya, which is good. Tapos yan, drop na tayo dito ng dalawang totem spell pang suporta, and then mass elect Dragon Riders drop na natin dyan. Drop muna natin tatlong tag dito, Inferno Dragons. Okay, drop ulit tayo ng dalawang totem spell pang front. Medyo agapan nyo lang yung totem spell dito kasi medyo malambot yung mga Dragon Riders kumpara sa Dragon at Electro Dragons. Ayan, gamitin na natin Eternal Tomb dito. And then, after nung end duration ng Eternal Tomb, saka kayo mag-drop ng Totem Spell. Huwag kayo magto-Totem Spell hanggat may Eternal Tomb pa, guys. Sayang yung invulnerability. Okay, ayan. Since wala na, drop tayo ng Totem Spell. Gamitin natin yung ability ni MP. Drop pa tayo ng Totem Spell dito sa taas. Ang dami yung Totem Spell na pwedeng gamitin dito as much as possible. Dito, okay na mas agapan nyo yung Totem Spell. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, malambot yung Dragon Riders, guys, compared sa Dragons. So yung Dragons, medyo ita-timing nyo pa yung Totem Spell nun kasi makunat naman sila. Pero ito kasi, mabilis kasi gumalaw yung mga Dragon Riders. So kailangan agapan nyo ng Totem Spell to para hindi sila maubos. So ayan, makita nyo, wasak na dito lang pumunta yung mga Dragon Riders natin, sa gitna lang talaga. Kasi nga, nakapag-form tayo ng magandang funnel dito sa taas at sa baba. So ayun lang ang kailangan nyo, mag-form kayo ng magandang funnel both sides para yung main troops nyo, yung main composition nyo, maganda yung pating papunta papasok dun sa base, sa core ng base. So ayan, proceed tayo sa ating next attack. Again, kayo na bahala mag-adjust dito kung gusto nyo bawasan yung troops, palitan yung troops, bawasan yung spell, palitan yung spell, palitan yung equipments, palitan yung hero. Walang problema, kayong bahala mag-adjust. Pero yung idea, yung mechanics, kita nyo na. Okay, proceed naman tayo sa ground attack strategy, sa ground troops, guys. So eto, marami pa rin nagtatanong kung gumagana pa rin ba yung Root Rider Valkyrie Smash sa Town Hall 18. So eto, gumagana pa rin siya, guys. Sa esports mode, gumagana pa rin. Lalo na sa normal mode, marami pa rin gumagamit nito sa Classic War, Clan War League. So kayo nang bahala. Sa rank mode, may gumagamit pa rin nito. So pagdating naman sa troops composition, meron ako ditong dalawang throwers. Bakit? Ang purpose nito, guys, para, since passive nga yung Town Hall, so parang additional puwersa siya para merong mag-secure ng Town Hall or yung Guardian. Same as dito sa ating CC troops, meron din akong dalawang throwers dito na laman ng ating troop launcher. Sila yung bahala mag-secure ng Town Hall or nung Guardian. Walang problema kung ayaw nyo gumamit ng throwers, pwede nyo gamitin puro Valkyries. Tanggalin yung dalawang throwers, magdagdag kayo ng Root Rider and then Valkyries, walang problema. Do what works for you. Kayong bahala mag-adjust ng troops composition. Yung mechanics nito, parehas na parehas lang do sa mga RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Yung troops lang ang in-adjust ko dito. So papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Yung heroes pala dito, ayan, King, Queen, gamit ko dito, Warden, and RC. Pagdating sa equipments, naka Snake Bracelet ako kay King kasi ang purpose ni King dito ay mag-clear ng outside buildings or mag-form ng counter funnel. Si Queen ay naka Giant Arrow action figure. Kung gusto nyo gamitin yung Magic Mirror action figure combo, walang problema. Ako kasi, kung halimbawa magpupush ako ng trophies, mas maganda gamitin yung Giant Arrow pang-activate ng Invispell Tower. Yun yung purpose ng Giant Arrow, guys. Pwede kayo mag-Magic Mirror and action figure kung kabisado nyo na talagang strat na to. Walang problema doon. Pagdating kay Warden, mas preferred ko gamitin yung Eternal Tomb pa rin, taka Rage Gem. Pwede nyo palitan to, pwede nyo gawing Healing Tomb and Rage Gem. Depende sa trip nyo. Pero again, kung nagpupush kayo ng trophies, much better kung Eternal Tomb, especially kung ang badaanan yung bases ay mga naka-double rage setup. Masakit yon. Unless kabisado nyo na talaga yung proper timing nitong strat na to. So pagdating sa Royal Champion, Matic Electro Boots, pinaka-importanting equipment ni RC ngayon. And then Rocket Spear, pwede rin kayo magpalit dito ng
crossplay kung trip nyo, or pwede rin kayo mag Hog Rider Puppet kung trip nyo. Pero ako, mas preferred ko gamitin sa ngayon ang Rocket Spear. So, papakita ko na lang sa inyo. Sa Siege Machine, guys, ang gamit ko dito ay Troop Launcher lang. Pwede kayong gumamit dito ng Siege Barracks, ng Log Launcher. Kayong bahala mag-adjust at mag-explore dito sa troops, sa attack strategy na to. So, pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay, eto. Atakin natin itong base ni Colin 2. So, Matic, mag-i-start kayo dito sa RC Walk. RC Walk muna sa isang, maghahanap kayo ng corner or area na may magandang pwesto ng RC Walk nyo para makapag-form ng magandang pating para sa inyong Root Rider Thrower Smash. So, importante dito yung, yung pating kesa sa value. So, dito, sa taas, pwede ako dito mag-start. Ayan, dito tayo mag-RC Walk. Kunin natin tong Revenge Tower kasi libre. Pag ganyang libre yung Revenge Tower, kunin nyo na, guys. Diba? So, ayan, hintayin lang natin makapag-form ng magandang pating dito si RC. Ingat kayo dito sa Bomb Hive, masakit yan. Gagawin ko dito, i-invi ko to para rumekta na agad siya dito sa may Bomb Hive, makuha agad natin. Uy, Tornado Trap activated, okay lang. Relax lang kayo, naka-single cycle lang tayo dito. Ngayon, kung di nyo pa alam yung pinagkaiba ng single cycle, double cycle sa RC Walk or RC Charge na attack, hanapin yung video ko dyan, meron akong upload nyan, guys. Para malaman nyo. Okay, last invi, gamitin natin. Makukuha pa natin yung multi-IT, yung single Inferno Tower dito, and then i-recall out na natin dito si RC. Okay, kung mapapansin nyo, nakapag-form ng magandang funnel dito. So, pwede tayo mag-drop dito ng ating main troops sa kanan or sa kaliwa. Ang gagawin ko dito, gamitin ko muna si Queen pang Giant Arrow. Pwede kong i-drop yan dyan. And then, saka tayo mag-drop dito ng mga Ice Golem. Pwede natin supportan na Ice Golem din yung Queen. Root Riders, Coco Balloon, Healers, Warden, Troop Launcher. Ayan, i-drop nyo na lahat dito. Valkyries. Yung King dito sa labas, hintayin nyo na lang yung flow. I-drop nyo na rin si RC dito para sama-sama sila dyan. So, kita nyo yung pagka-funnel natin. Dito lang papunta yung mga troops natin, yung main troops. And then yung King Queen dito sa labas. Yung King, drop nyo dito kasama ng Queen. Siya bahala mag-clear dyan sa mga outside buildings dito sa labas. Outside na nga, dito pa sa labas. Okay, anyways, ayan, supportahan nyo na lang ng mga spells to. Gamitin nyo yung abilities ng heroes pag kailangan. So, kita nyo yung pating ng troops natin nandito lang sa pinakagitna. Okay, gamitin natin yung Eternal Tomb. Pop natin yung Rocket Spear ni RC and then gamit tayo dito ng Totem Spell pang distract sa single IT. Yung Overgrowth Spell nga dito, hindi ko na nagamit pero pwede kong gamitin dito sa bandang kaliwa para lang hindi sila mag-split, hindi sila pumunta doon. So, gumamit ako ng Overgrowth Spell dito para mag-stay yung troops natin dito sa gitna. So, by the time na mag-engine duration ng Overgrowth Spell dito, wala na, linis na tong mga area dito. So, meron pa tayong isang extrang Overgrowth Spell dito na pwedeng gamitin if ever kailangan. So, ayan, pagdating sa mga remaining buildings sa labas, kaya kayo may extra troops dito, which is yung mga super barbs, para mag-clear ng mga excess buildings na natitira. So, pwede nyo palitan to, yung Overgrowth Spell, pwede kayong gumamit ng isang Overgrowth Spell lang. Palitan nyo to ng Totem Spell, Free Spell, or Rage Spell kung gusto nyo. Kayo bahala mag-adjust. Pero yung mechanics nito, ayan, kitang-kita nyo na. Yung RC Walk ay para mag-form na magandang funnel or pathing sa inyong main troops. Yun lang yung purpose nun. So, ayan. Next, dito na tayo pumunta sa paborito ng lahat. Halos majority ng players ngayon, ito yung ginagamit na attack strategy, which is yung Fireball Meteor Golem. So, sa Town Hall 17, may access na kayo sa Meteor Golem, pwede nyo nang pagpraktisan to. Malamang yung iba sa inyo, ito yung ginagamit at alam nyo na to. So, para lang to dun sa mga bagong players na Town Hall 18 or bagong players ng Clash of Clans na naghahanap or maghahanap ng mga attack strategies na pwede nilang matutunan or gamitin sa Town Hall 18. So, pagdating sa heroes dito, si King, Queen gamit ko, si Warden, si MP. Matic, yung Warden natin dito ay naka-Fireball Rage Gem. Si King, naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. Ang purpose niya, pang-clear pa rin ng mga outside buildings. Si Queen, pang-support, syempre, kay King. And then, kasama siya ng main pack natin, ng Meteor Golems natin. So, yung RC, pang-support din natin to. Usually, pang-support siya kay King. Pang-counter funnel din or pang-ice ng pating ng ating Meteor Golem. Pagdating sa spells dito, ayan, meron tayong Invis, Rage, Overgrowth. Meron akong dalang, yung iba dito gamit ay 3 totem spells. 3 totem spells yung ginagamit nila, wala silang skeleton spell. Pero ako nagdadala ako ng isang pirasong skeleton spell pang distract. Especially kung yung entry point ko, yung entry natin ay merong monolith. So much better na gumamit kayo ng skeleton spell kaysa totem spell para mas matagal. So, parang mas distracted yung monolith. Yun lang yung purpose nun. Or pwede nyo rin gamitin to sa back-end. Pag may mga single IT or nasa back-end yung monolith, pwede nyo gamitin yung skeleton spell. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano siya gumagana. Okay, eto. Sakto yung base na to.
Banatan natin. So, hahanapan nyo lang ng magandang pating yung inyong Meteor Golem. Again, guys, ito, pinaka-importante sa strat na nga pala to. Yung iba kasi naghahangad ng malaking value sa Fireball. Hindi, huwag kayo maghangad ng ganon. Mas okay na simple Fireball lang, less Invispell yung gamitin nyo. Ang pinaka-importante, makapag-form ng magandang pating para sa inyong Meteor Golems. Pating over value to, guys. So, dito, nakakita ko sa baba, eto, pwede ako mag-warden dito. And then, pwede natin fireballin yung multi-IT or yung monolith. Makukuha natin yung CC Troop. So, drop natin si Warden dito. Bago kayo mag-Warden drop, balloon muna palagi, guys. Balloon, Warden, and then healers. Bakit? Kasi minsan may mga traps na naglalagay dito, may mga traps dyan. Pag dinrop nyo agad yung Warden nyo at may dalawang Seeking Air Mines doon, patay agad yung sneezy nyo, guys. So, much better isang balloon muna bago nyo i-drop si Warden para mapang-test kung merong bomba doon or may traps doon. So, ayan. Pa-fireballing ko dito yung monolith. Kasi makukuha natin yung CC Troops eh. So, 3 invis ang gagamitin ko dito. And then, fireball natin yung monolith, double quake. Makukuha natin yung clan castle pag may ganyang chance, kunin nyo na. So, kita nyo, maganda yung na-form nating funnel dito or pating ng ating Meteor Golems. Pwede tayo mag-entry dito sa kanan or sa kaliwa. So, ako dito ako sa kaliwa. Ipupul natin si Warden dito. And then, drop tayo ng Meteor Golems dito. Dalawa muna or tatlo pwede. And then, yung dalawa dito sa bandang kaliwa, pang counter funnel. Drop tayo dito ng Super Wall Breaker and then Troop Launcher yung gagamitin ko dito. Coco Balloons, drop natin. Na-late na ako. Pero okay lang yan. And then si King dito sa may kaliwa. And then si RC, pwede nyong isama dyan. Kasama ng King. And then supportahan nyo na lang to ng Totem Spell. Pag masakit yung entry point, ayan, alalayan nyo na lang to. Pinaka-importante dito yung flow. Yung pagkakasabay-sabay ng mga troops and heroes. Gamit kayo ng Rage Spell dyan sa entry point. Walang problema. Yung Overgrowth Spell, pwede nyo gamitin dito sa back end. Ayan, tulad nito, niraratrat tayo nung Fire Spitter. So, gamitan muna natin ng Overgrowth Spell para sigurado rin yung mga troops natin and heroes. Pag ganito yung pating nila. So, pag di tayo gumamit ng Overgrowth Spell dito, possible mag-split kasi yan. May pumunta dito sa may kanan. So, pag ganito, delikado yung pwesto ng RC, gamitin nyo yung Rocket Spear. Okay, itong Skeleton Spell, pang distract, pwede dito sa may back end. And then, yung mga abilities ng heroes natin dito, gagamitin nyo na lang kung kailan kailangan talaga. And then, support na lang ng mga spells dito. Okay, freeze muna natin to. Masakit yung Fire Spitter na naka-rage. And then, pwede natin gamitin yung last totem spell dito sa likod. Hindi ko na na-drop yung mga ibang troops dito or yung spells natin. Pero, ayan, kita nyo naman yung mechanics dito. Meron pa tayong Spiky Ball Kicking. And then, meron pa tayong ability ni Queen. Again, guys, pinaka-importante, maraming nagkakamali dito. Kasi naghahangad yung iba dito ng mas malalim at mas malaking value ng fireball. Kaya medyo nagpe-fail yung mga attacks nila. Again, guys, pating over value. Huwag kayong masyadong matakaw sa value ng fireball. Much better kung simple fireball lang sa may malapit lang sa warden kayo magbato ng fireball para makapag-form lang ng magandang pating ng inyong Meteor Golems. At the same time, meron pa kayong mga spell support, may maiiwan na invis spells sa inyo na pwede nyong gamitin sa mga heroes nyo afterwards. So, ayun, sana nakatulong. Okay, eto yung last na ipapakita ko dito, guys. As of now, para sa akin, eto yung pinakamadali compared pa dun sa Fireball Meteor Golem. Etong strat na to, spam lang. So, parang katulad lang siya ng air troops natin or air strat na ginawa natin kanina. Eto naman, ground. Nasa ground tayo. Mass Meteor Golems with mass totem spells. So, napakadali lang nito. Ganun pa rin ang gagawin natin. Magpa-funnel lang tayo. Mag-create lang tayo ng pating sa Meteor Golems natin. So, both sides, kailangan natin i-funnel ng maayos. And then, magkakasama na yung Meteor Golems papasok sa core ng base. And then, aalalayan lang natin to ng mga Meteor, ng mga totem spell pang support. Pagdating sa spells, meron akong dalawang quick spell dito. Kasi palaging log launcher yung gamit ko dito. Ang purpose niyan, para madaling mabasag yung kung ano man dadaanan ng lag launcher natin with Giant Arrow. So pagdating sa equipments dito, si Queen ay naka Giant Arrow action figure, si King Snake Bracelet and Spiky Ball. Pwede kayong mag-Frosty kay King, kayong bahala. Kay Queen, mas preferred ko talaga yung yung Giant Arrow talaga. And then kay Warden, gamit ko dito Healing Tomb and Rage Gem. So wala tayong Eternal Tomb dito. Again, kayong bahala kung gusto nyo gamitin yung Eternal Tomb Rage Gem or Eternal Tomb Healing Tomb. Pero I would suggest na huwag niyong palitan yung Rage Gem. Kasi yung Rage Gem, mas makakatulong yung pampabilis ng inyong mga Meteor Golems. Kasi mabagal yung mga Meteor Golems. So sa RC naman, Rocket Spear, Electro Boots. Ayan. Ganun pa rin yung gamit natin dito kay RC. Importante yung Electro Boots talaga. So dito sa spells, pwede nyo tanggalin yung Overgrowth spell. Pwede nyo gamitin lahat ng
pwede nyo gamitin totem spells na lang. And then, ayan, dalawang EQ. Or kung gusto nyo, totem spells lahat, walang problema. 15 totem spells ang dala nyo, walang problema. Kayong bahala mag-adjust. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung gaano kadali ito. Okay, ayan. Halimbawa, itong base na to, toxic, may Invispell Tower sa gitna. Saktong-sakto, meron tayong giant arrow pang trigger niyan. So, again, magpa-funnel lang tayo both sides. Hanap lang kayo ng pwesto na pwede nyo pwestuhan. Ako, ang gagawin ko, dito na ako magdadrop. Dito tayo sa part na to magdadrop. So, ang gagawin ko, unahin ko ditong i-drop yung queen. Magja-giant arrow tayo sa gitna. And then, lag launcher dyan. Drop na rin natin. And then, yung quake spell, pwede nyo gamitin dito. Quake spell dyan. And then, yung isa sa gitna. Drop kayo ng isang meteor golem katulong ng queen. And then, drop kayo ng totem spell. And then, dito sa kabila, drop kayo ng isang meteor golem. And then, si king, sila yung magka-counter funnel dyan. Drop kayo ng dalawang totem spell sa entry point ng inyong mass meteor golems. Kasama si Warden, Apprentice. And then si RC, lagay nyo dito sa medyo malapit kay King para mag-counter funnel din. So, supportahan nyo na lang to ng totem spells, guys. Distract nyo lang yung mga defenses dito. Ayan, makikita nyo yung ginagawa ko. Dinadrop ko yung mga totem spell dito pang distract. Dito sa gitna, pang distract din. So, ayan, since nakapag-form tayo ng magandang pating dito sa kanan at kaliwa, yung mga meteor golems natin papunta na sa gitna. So, gamitin natin yung totem spell pa dito. Pop natin. Uy! Yung Warden na nabutahe, sumama kay King. Pero sige, okay lang yan. Walang problema. Yung totem spell, gamitin pa rin natin dito sa gitna. May revenge tower. Okay, gamitin na natin yung rocket spear dito ni RC. Alagaan natin yung mga meteor golem sa gitna kasi iniwan sila ni Tatang. Si Queen dito, buhay pa sa kaliwa. Protektahan natin. Drop tayo ng totem spell. So, napakadali lang nito. Spam lang to, guys. Parang yung mass electro dragons with mass totem spells lang to. Mass dragons with totem spells. Mass inferno dragons with totem spells. Ang pinagkaiba lang ito ay ground troops. So, ayan. Sana nakatulong sa inyo. Para sa akin, ito, dito ako natutuwa. Ito yung ginagamit ko ngayon na pangbasag sa mga Classic War or Clan War League. Pinakamadali kasi siya. Less hassle. Hindi mo na kailangan isipin saan ka magpa-fireball. Diba yung mga ganon. Kumbaga ito, ang kailangan mo lang, funnel mo lang both sides, kanan at kaliwa, and then drop mo na lahat. Alalay ka na lang ng totem spell. So, ayan. Sana nakatulong sa inyo, guys. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, guys, sa Town Hall 18 Attack Strategy, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe para sa mga tropa pits natin dyan. I-share nyo tong video na to para makatulong sa kanila. At ayun, gagawa pa tayo ng mga ibang videos dito ng attack strategy sa Town Hall 17 and below. Hintayin nyo lang. Gagawa tayo niyan. So maraming salamat sa mga palaging sumusuporta sa akin. Guys, sana nagustuhan nyo tong video na to at nakatulong. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Ilalagay ko dyan sa video description yung mga bawat troops composition na ginamit ko dito. Kopyahin nyo na lang, practicing nyo. Again, itong video na to para sa mga bagong players, para sa mga naghahanap ng mga bagong strategy sa Town Hall 18, pwede nyong gamitin to. Again guys, ito, very effective itong mga attack strategies na pinakita ko ngayon lahat. Sa normal mode, Classic War, Clan War League, pwede nyong gamitin to. Pero pagdating kasi sa Legend League guys, na may modifiers na, ibang usapan na yun. Sa ngayon, medyo ilang 1 to 2 strats lang yung gumagana ngayon sa Legend League. May mga modifiers or sa esports mode. 2 attack strategies lang. So, different video na lang yon. Pero itong pinakita ko sa inyo, pang normal mode lahat to, pwede nyong practicein. Alam ko, marami pang mga ibang attack strategies na pwede nyong gamitin or pwede nyong matutunan. Pero itong mga pinakita ko ngayon, ito yung nasa meta. Ito yung pinakamadaling matutunan. Ito yung pinakamataas yung mga chance na maka 3 star. So, ayan. Sana makatulong sa inyo. Kita-kits next video natin about naman sa Town Hall 17, guys. So, maraming salamat. GG's, peace out. Clash on, brah!